Magandang gabi po. Ako po si Princess Anne O. Endoso at ang aking tatalakayin naman po ay ang kwento ng paglikha. Ang una po ay ang tingguan. Ano nga ba ang tingguan? Ang mga tingguan o itneg ay pangkat etniko na nagmula sa Pilipinas. Pinaniniwalaang nanggaling sila mula sa Palawan. Ang salitang tingguan ay nagsimula sa salitang Malay na tinggi na ang ibig sabihin ay matataas na lupa. Naniniwala ang mga tingguan na noong una ay mayroon lamang dagat at langit. At isang araw, isang layang-layang. Ano nga ba ang layang-layang? Ang layang-layang ay isang ibon. Ang ibong layang-layang ay nasa pamilyang Hinundini, dae at tinatawag ding layang-layangan o langay-langayan at timpapalis. Tinatawag itong golondrina sa Espanyol at swallow o swift sa Ingles. Ang katawan nito ay mistulang hinubog para sa gawain nitong humabol at dumagit ng kulisap. Payat ang katawan nito at mahaba at matulis ang mga pakpak para sa mabilis at epesyanteng pagmamaniobra sa himpapawid. May tulin itong 50 hanggang 65 kilometro bawat oras sa paglipad. Ang mahaba rin nitong buntot ay pantulong sa mabilisang paglikwad-likwad sa hangin. Gayunman, may kakayahan din itong mabining tumawid sa langit. Maikli ang mga paa nito at may mga kukong higit na gamit para sa pagkapit kaysa paglakad. Ang kulay ng balahibo nito ay karaniwang makintab na madilim na bughaw. Naniniwala ang mga tingguan na noong una ay mayroon lamang dagat at langit, at isang araw, isang layang-layang na walang mapwestuhan ay nagpasyang itulak ang dagat laban sa langit. Dahil dito, nagdeklara ng digmaan ang dagat laban sa langit. Itinapon ang kanyang mga tubig paitaas. Nang makita ito ng langit, nakipagkasundo siya sa dagat pagkaraan upang ipaghiganti ang sarili dahil sa kanyang pangahas na pagtutol. Sinasabi nilang ibinuhos ng langit sa dagat ang lahat ng isla ng archipelago upang siya ay supilin, at ang dagat ay nagpaurong-sulong ng hindi na muling makaangat. Sinasabi nila na mula rito nagmula ang kaugalian ng mawari, na ang ibig sabihin ay paghihiganti sa isang insultong natanggap. Isang napakalaganap na kaugalian sa lupaing ito at itinuturing nilang karangalan ang maghiganti. Pagkatapos ay ikinikwento nila ang alamat ng kawayan at kung paanong mula rito ay lumabas ang unang lalaki at babae. Idinagdag nila sa unang pagkakataon na nagsilang si Kaway na mga anak, isang malaking bilang ang lumabas ng sabay-sabay. Isang araw, umalis ang ama at nang bumalik ito ay galit na galit at tinakot ang mga anak. Natakot ang mga ito at tumakbo sa pinakatagong silid ng bahay. Ang ilan ay nagtago sa mga lugar na malapit sa bukas na pinto. Ang ilan ay nagtago sa dingding na yari sa kawayan ng mga bahay. Ang ilan ay nagtago sa pugon at ang iba ay tumakbo sa dagat sa pamamagitan ng parehong pintuan na pinasukan ng kanilang ama. Sinasabi ang mga nagtago sa mga tagong silid ay mga puno ng mga isla. Ang nanatiling malapit sa labas ay ang mga timagwas. Ano nga ba ang mga timagwas? Sila ay malalayang tao, pero hindi rin kabilang sa mga maharlika o mga dato. Kadalasan ay sila'y mga magsasaka, mga ngalakal o mangingisda, may sariling lupa o hanap buhay, at nakakapagbayad ng buwis o tributo sa dato. Malaya silang pumili kung sino ang
nais nilang paglingkuran na pinuno. Sa madaling salita, ang Timagwas ay nasa gitnang antas ng lipunan. Hindi sila maharlika pero hindi rin sila alipin. At ang mga nagtago sa dingding ay ang mga alipin. At ang mga nagtago sa pugon ay ang mga itim. At yaong tumakas sa dagat sa pamamagitan ng bukas na sa pintuan ay ang mga nagsisilbing mga Kastila at nawala hanggang sa sila'y muling lumitaw mula sa dagat. Ang ikalawang kwento naman po ay ang kwento ng paglilikha ng Ifugao. Para sa mga Ifugao, si Macnongan ang pinakadakila sa lahat ng mga Diyos. Siya ayon sa paniniwala nila ang lumikha ng daigdig at ng lugar ng mga patay. Ang lugar ng mga patay ay hinati sa maraming bahagi. Ang pinakamahalaga sa mga bahaging ito ay sina Lagod at Daya. Si Lagod ay nilaan para sa mga namatay sa sakit. Sila ay pinakamalapit kay Macnongan. Si Daya naman ay nilaan para sa mga namatay sa karahasan. Sila ay nanatiling balisa, malungkot at hanggang ang kanilang kamatayan ay mapaghigantihan ng kanilang mga anak. Matapos likhain ni Macnongan ang mundo, nilikha niya si Ugbigan ayon sa kanyang wangis. Si Ugbigan ay ang unang lalaki. Ibinigay ni Macnongan sa kanya ang buong mundo upang tamasin. Ngunit siya'y nanatiling malungkot sapagkat siya'y nag-iisa. Nang makita ito, inilikha ni Macnongan si Bugan ang unang babae. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ugbigan, kunin mo ang babaeng ito at maging masaya kasama niya. At sa loob ng maraming taon, ang mag-asawa ay namuhay ng masaya, mapayapa at walang kasalanan. Ngunit sa daigdig, may tumubong isang punong kakaiba sa langit. Mula sa simula pa, binalaan na ni Macnongan ang mag-asawa laban dito. Huwag kayong kakain ng bunga nito, wika niya. Sapagkat ito'y masama, ito'y magdudulot lamang sa inyo ng kalungkutan. Ngunit ang babala ni Macnongan ay lalo lamang nagpasidhi ng kuryosidad ni Bugan sa puno, lalo na't ito'y maganda at ang bunga nito'y nakatutuksong kainin. Sinikap niyang umiwas dito, ngunit hindi niya mapigilan ang sarili. Paulit-ulit, tila hinihila siya ng kanyang mga paa patungo sa puno. Isang araw, hindi napigilan ni Bugan. Lumapit siya sa puno, pumitas ng isang bunga at kinagat ito. Napakasarap nito kaya't siya'y nakaramdam ng matinding pagnanais na ibahagi ito kay Ugbigan, ang kanyang asawa. Ugbigan, tikman mo ito, wika niya. Ano ito? Hindi ba ito ang prutas na ipinagbawal sa atin ni Macnongan? Tanong ng Ugbigan. Oo, at napakasarap nito, tugon ni Bugan. Mas masarap pa ito kaysa sa alinmang prutas na aking natikman. Ngunit ano ang sasabihin ni Macnongan? Tanong ni Ugbigan. Hindi niya kailangang malaman, sagot ni Bugan. Ngunit malalaman niya, tugon ni Ugbigan. Diyos siya at may paraan siyang malaman ang lahat. Kung ganoon, bakit hindi niya ako pinarusahan noong pinitas ko ang prutas? Tanong ni Bugan. Gayunpaman, mali at masama ang pinitas at kinain mo ang bunga, wika ni Ugbigan. Hindi mo dapat sinuway si Macnongan. Gayunman, hindi ko makita kung bakit ipinagbawal niya tayong kainin ito, maliban na lamang kung nais niya itong sarilinin. Ngunit hindi naman niya makakain lahat. Sobra-sobra ito, sagot ni Bugan. Marahil tama ka, sang-ayon ni Ugbigan. Pahingi rin ako. Ibinigay ni Bugan ang bunga, kumain si Ugbigan hanggang isang kagat at isa pa habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasiyahan. Walang nangyari kaagad kina Ugbigan at Bugan. Ngunit unti-unti sila'y naging hindi masaya
Nagsimula silang mag-away sapagkat ang kasamaan ay nakapasok na sa kanilang buhay. Nagkaanak sina Ubigan at Bugan ng marami at ang mga batay pasaway, matitigas ang ulo at palaaway. Makalipas ang ilang taon, namatay si Ubigan sa matinding sakit. Namatay si Ubigan sa matinding kalungkutan. Iniwan si Bugan na mag-isa upang alagaan ng pamilya. Lumaki ang mga anak na lalong naging pasaway at masasama hanggang hindi na nakayanan ni Macnongan ang kanyang galit. Pinarusahan niya sila. Pinatuyo niya ang mga tanim na palay hanggang sa wala na silang makain. Naawa si Bugan sa kanyang mga anak na nagugutom. Lumuhod siya sa lupa at nanalangin para sa kanilang buhay. Sa dakilang pagsisikap, pinisil niya ang kanyang mga dibdib hanggang sa dumaloy ang gatas sa lupa. Ang gatas ni Bugan ay nakatutulong sa pagsilang sa ilang anak upang mabuhay ng kaunti pang panahon. Ngunit nang ito'y maubos, lalo siyang nag-alala. Para sa kapakanan ng kanyang mga anak, ay ipinisil niya ang kanyang dibdib ng mas marin hanggang sa dumaloy ang dugo sa lupa. Nakita ni Macnongan ang sakripisyo ni Bugan at siya'y naawa. Pinatubo niyang muli ang mga palay, ngunit sa pagkakataong ito, ang ilan ay nagbunga ng puting bigas, at ang iba'y pulang bigas. Ang puting bigas ay mula sa gatas ni Bugan, at ang pulang bigas naman ay mula sa kanyang dugo. Maraming salamat po.